Pagdating ng araw, ano pipiliin mo? Philippines or Korean citizens po? Hindi ko pa po masabi ngayon yan. Pero as of now is mas pinipili ko muna mag-Philippines kasi may sinumpaan akong tungkulin. Hindi ko po alam ang mangyayari pag darating ang time na kung anong kakailanganin ko dun. Alam niyo yung citizenship, legalities lang yan. Papel lang yan. Kung ano yung nasa loob ng puso mo, yun yung mahalaga. Citizen ka nga ng Pilipinas. Pero ano ba yung ginagawa mo sa environment mo, sa paligid mo, di ba? Wala din. Pero kahit hindi ka citizen ng Pilipinas, pero kung tumutulong ka sa mga kapwa mo o maganda yung ginagawa mo, di ba, yun yung mas mahalaga eh. So gusto mag-PNPA, kung yun yung sinisigaw ng puso mo, unsa manidong, yan ang gawin mo. Be ready lang sa homesick, kasi talaga magta-training ka sa loob eh. About PBA. Nasa PBA ka ba, Chief? Hindi, wala ako sa PBA. Hindi ako nag-PBA, Lods. Hindi ako ganun kagaling. Okay? Hindi ako ganun kagaling. Siguro yung talent ko sa basketball, level ko sa basketball, pang MPBL lang. Salamat po, Ma'am Ibon, Edward Aguilar, salamat po. Ang nanay ko nasa Korea po ngayon, nag-uusap kami kanina. Kanina nagpunta raw siya ng Seoul eh. Kasi kailangan niyang bumili ng engine oil. Dahil papagawa niya yung kotse niya. Isipin niyo, mahirap may kotse. DJ Gaser, salamat po, DJ Gracer. Ku, salamat. Ivana Frail, ba yan? Ivana? So yun mga lods, talagang matagal ko nang gustong itakil yan eh. Kasi doon naintindihan ng kaibigan ko kung bakit sabi niya kasi sa akin, hindi mo kasi naranasan yung hirap yun na nasa kalye ka yung ganyan eh. Kaya mo nasasabi yan. Sabi ko, ako, hindi ko naranasan yung hirap ng buhay sa kalye. Nagtitinda ako ng basahang bilog sa kalye. Sabi ko, kaya nga yun yung binilan ko eh. Pinakita ko sa kanya, eto tutulungan ko. Kasi itong bata na to na nagtitinda ng basahang bilog, ay hindi pala bata. Yung isang kuya, tatay na yata yun, naghahanap buhay. Gusto niyang tulungan yung sarili niya sa marangal na paraan. So yun, binilhan ko yun. Dahil kong binili sa kanya, mga basahan. Pinakita ko talaga dun sa yung sa windshield nga, yung babasa ng windshield, tapos lilinisin nila, pipilitin ka nila. Diba? Pinakita ko dun na mas masarap tulungan ng gustong tulungan yung sarili. Gusto nyo ba, ganun na lang tayo, bibigyan na lang tayo ng ayuda. Pagkatapos, kung sino nagbigay sa atin ng ayuda, dun yung loyalty natin. Diba? Mas maganda, ibigyan tayo ng hanap buhay, trabaho, kabuhayan. Para tuloy-tuloy, na hindi tayo umaasa na para man nanlilimos na lang tayo sa buhay. Diba? Yun yung tinuturo ko doon sa bata eh. Yun yung tinuturo ko doon sa mga nasa kalye na naging ganyan ako eh. Alam ko yung ginagawa nyo. Kaya kayo nang babasa ng windshield, namumuwersa kayo. Kasi wala na magagawa, binasa na eh. Diba? Ngayon pupunasan nyo, pag hindi nagbigay, tatakutin nyo. Anong tawag doon? Diba? Hold up na yun. Which is ayoko nun. Diba? Binababaan ko talaga yan. Binababaan ko talaga ng bintana yan. Sabi ko, pre, pulis pala ako ha. Yung ginagawa mo, bawal yan. Kasi namumuwersa ka. Pakipunasan na lang. Nagugulat sila, ang ayos ko pa makipag-usap. Kasi nung minsan sinabi ko, pakipunasan yan ha. Wala akong sinabi sa'yo, basahin mo yan. Sinagot kasi ako eh, na sabi niya, parang bariya lang. Damot mo naman, ginaganon pa ako. So, alam mo yun, matapang pa, tapos sabay papalibutan ka pa ng iba eh. Pag alam nila may commotion, lalapitan yung iba eh. Lumabas ka agad ako, nagpakilala ka akong pulis. Ay, teka, pulis ako ha. Ay, teka lang, huwag kayo lalapit ha. Ginanong ko na sila. So, medyo sila na, sir, kasi yun, bariya lang sir, pasensya na, gumanon. Hindi ko alam na pulis kayo. Bakit? Pag hindi pulis, gaganunin mo? Di ba? Kaya minsan, okay din minsan sa ganung sitwasyon na magpapakilala ka ng pulis, but in a good way. Para hindi magmukhang mayabang. Pero hanggat mali kasi ayokong ginagamit yung salitang pulis eh, na pulis ako eh. Ayoko talaga. Meron, di ba? Pero sa ganung pagkakataon na medyo, nakahuli na ba ako ng kriminal? Kriminal naman na magnanakaw, di ba? Nakahuli na ako ng mga magnanakaw. Marami na. Lalo sa LRT, MRT. Marami na. Naku, napakasinungaling. Kahit na anong mo ayaw amin. Ganun. Tsaka may inabangan kaming may inabangan kaming mga nakaw side mirror gang sa Banawe. Tinuluyan namin talaga yun. Inabangan kasi namin eh. Inabangan namin, kasabot yung nanay. Yun ang
nakakapikon, kasabwat yung nanay. Sorry po mga nanay ah. So yung nanay natuto siya dahil nakulong yung anak niya. Makita father ko, kahit mention lang sis madami na po kilala kayo. Ganto, marami ngayon na lumalapit sa akin na nagpapatulong na mahanap yung mga parents nila. Ang problema, hindi naman po ako yung kahanap sa nanay ko. Ang TV Chosun po. At ang TV Chosun po, nahanap nila yung nanay ko through posting sa channel nila. And hindi nila palaging pwedeng gawin yun actually. Lalo kung hindi Korean. Pangalawa, hindi naman laging pwede nilang gawin yun. Ganun po yung isa sa problema. Ngayon, kinausap ko po yung taong tumulong sa akin para makonekta sa TV Chosun. Pinaliwanag niya nga po mabuti sa akin nung nakausap niya. Parang sabi niya, naging tsansa kasi yung pagkikita namin. Kumbaga in God's way po talaga. Hindi yung parang naghahanap sila ng tutulungan. Hindi naman ako yung naghahanap na, uy, tulungan niyo ako. Nagkataon po yung pagkakataon talaga sa amin na magkakilala. Doon nagkaroon po kami ng pagkakakilala. Doon niya po naramdaman na ako daw is maayos na tao, hindi naghahangad ng pera. Kasi meron na rin sila na-encounter na kagaya ng problema ko. Noong nalaman na dadaanin sa TV, after ng ilang pag-uusap, bigla nagtatanong daw kung magkano yung matatanggap niya. Nagulat sila. So, ibig sabihin, may nagturo. Buti na lang ako, matibay ang isip ko na kahit na anong turo nyo sa akin, hindi pera ang dapat habulin mo dun sa mga media na yan. Unang-una kasi yung mga media na yan, may platform na sila. Hindi ka nila kailangan. Tutuloy ang buhay nila ng ibang tao kung ayaw mo. Ganun sila. Lahat yan. Sila ang kailangan mo. Maraming mga tao ang gustong magpa-interview para sumikat sila, para mag-viral sila. And the reason why siguro hindi nangyayari sa kanila yun kasi hindi sila ready sa pagkakataon na yun. Siguro the reason why nangyari sa akin to is dahil ready ako sa pagkakataon na yun. Ganun. Kaya napapansin nyo, minsan pagka pinilit na sumikat, minsan nahihirapan sila, minsan parang hindi nila ma-handle, di ba? Ganun yung nangyayari. Hindi ko naman sinasabing na-handle ko, pero kumbaga, kahit paano pinipilit ko. Kaya, nung binanggit ko sa tumulong sa akin, about sa mga nagpapatulong sa akin, paano mahanap yung mga magulang nila. Ayun ang nangyari. Pinaliwanag sa akin ba't niya ako tinulungan. Hindi yan lahat matutulungan natin. The reason why natulungan kita kasi is nagustuhan ko yung ugali mo na hindi ako naghangad ng pera kagad. Ganun. Kasi yung tumulong sa akin, gumastos din yun eh. Yung pumunta oy, Muni. Ayan ang masugid na na fan ni Madam Dimple, si Muni. Naiyak po ba kayo? Pasensya na po kayo ha. So nagtatanong po ng unit ko sa Manila po ako. But currently, nasa basketball team po ako ng PNP. So marami nagsasabi, sige, konti lang to ha. Marami nagsasabi, parang swerte daw, nasa basketball team. Hindi po ganun yun. Specialization ko po ang basketball. Alam ko po na very common ang basketball sa Pilipinas, pero that doesn't necessarily mean na specialty mo yun. Kasi yung mga experience ko sa varsity, semi-pro, until sa MPBL na naging pro na, yun po yung nagagamit ng organisasyon namin ngayon eh. So, di ba? Paikling ko na lang, hindi porket marunong kayo mag-basketball, specialization nyo yan. Naging specialization ko yan kasi dahil po dun sa mga experience na naranasan ko. And yun po yung ginagamit ng organisasyon. Alam nga naman kumuha po sila ng marunong lang mag-basketball, pero hindi naman na-experience yung na-experience ko. Kaya ako po yung pinapapunta nila ron. At marami rin pong ibang ganun. Hindi naman marami. Kumbaga yung mga kinukuha po nila ron, lalo yung mga nagtuturo, mga nagko-coach, kagaya po, nagko-coach po ako ron. Yung mga may experience po talaga. Ganun po. Yung mga ibang may experience naman, mas pinipili naman nila sa ibang trabaho nila kasi mas gusto nila yung trabaho nila ron. Ganun po. So, ayun. And actually, hindi na naman po madali kasi talagang very stressful din po yung trabaho namin. Nagkataon lang na gusto ko yung ginagawa ko din kasi connected sa specialization ko, which is yung basketball. Pero after po nung babalik sa trabaho, ang trabaho ko po is sa communication ng PNP. Hindi ko na po palalawigin yung paliwanag doon kasi for private reason, for confidentiality reason. Siyempre, alam nga naman, isabihin namin sa inyo kung yung trabaho ng PNP na malalim. Hindi naman ganun kalalim pero communication yun. And very
Vital yun. So, yun lang. So, meron po akong dati pala, ito, sige, madali na to. Ako po ang isa sa mga taga-bawi ng baril na, ng mga, nag-awol na, yung mga ayaw na magtuloy ng serbisyo. Ako po yung isa sa mga kumukuha nun. Kasi minsan, pag nag-awol na sila, tinatamad na silang isoli yung baril. Minsan ginagawang remembrance. Hindi nila alam, makakasuhan sila kasi ninanakaw mo ang government property. And ang government property na yun, baril pa siya. Another kaso pa yun. So, pupuntahan ko yun, kakausapin ko, ito magiging kaso mo, sir, pag hindi mo binalik sa akin yan. Sabi niya, remembrance lang daw sana. Sabi ko, sir, ang dami pwedeng remembrance, yung badge mo, ID mo, uniforme mo. Mas marirealize nila, ang pinakamagandang remembrance po, pag pulis kayo, badge. Badge talaga. Yun talaga, and uniform, badge and uniform. Ipa-frame mo kung gusto mo. Yun po ang pinakamaganda. Pinapaliwanag ko din. Kasi yung baril, delikado nga yun eh. Nalulus fire, pag nawalan ng registro yan, lose firearms yan. Eh kaso connected sa government yan. So magkakakaso kayo. Sino to? Teka. Yan ang gustong basahin dito eh. Ma'am Lay, nasan po kayo? Lay. Ma'am Lay, saan po tayo nagkita, Ma'am Lay?